Ngayong gabi, dinala ko ang asawa ko sa paliparan. Akala ko ordinaryong business trip lang ito. Pero habang pauwi na kami sa sasakyan, bigla kong pinisil ng anak kong 7 taong gulang nang napakahigpit na nasaktan ako. Yumuko siya sa akin at bumulong sa tenga ko. Nanay, please ngayong gabi huwag na tayong umuwi. Kaninang umaga, narinig ko si tatay na may binabalak tungkol sa atin. Please, this time, paniwalaan mo ako. Pinaniwalaan ko siya. Kaya nagtago kami sa dilim. Binabantayan ang sarili naming bahay ng kabang-kabang ang dibdib. At ang nakita ko pagkatapos ay nagbago ng aming buhay magpakailanman. Pero bago ko simulan ang kwento, iwan mo sa comments kung saang lungsod o bansa ka nakikinig at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para patuloy na lumago ang channel na ito at makapagdala pa ako ng mas matitindi pang kwento. Ang nakakasilaw na ilaw sa departure terminal ng International Airport ay nakakasakit sa mata ni Maria. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay sumasalungat sa init ng yakap ng asawa niyang Jose. Sa tabi niya, si Miguel, ang 7 anyos na anak. Tahimik na nakahawak ng mahigpit sa strap ng backpack niya na may dinosaurs. Sinagot ni Maria ang yakap ni Jose at nilanghap ang amoy ng pabango niyang kilalang-kilala na. Tulad ng dati, perpekto ang hitsura niya. Ang asul na polo ay plansado ng maayos. Buhok ay maayos na nakasuklay at nakakapanatag ng ngiti. Kahit sino na makakita sa kanila ay makakakita ng imahe ng matagumpay at mapagmahal na asawa at ama. Importanteng-importante, tong business trip na to, mahal, sabi ni Jose sa malalim at nakakumbinsing boses. Binitawan niya si Maria, lumuhod sa harap ni Miguel at ginulo ang buhok nito. Miguel, ingatan mo si nanay habang wala si tatay. Ilang araw lang naman. Hindi ngumiti ang bata, tumango lang isang beses habang nakatitig sa mukha ng ama. Para kay Maria, isa lang itong karaniwang palatandaan ng tahimik na ugali ng anak. Hindi kasi masyadong expressive si Miguel. Marami siyang napapansin at kaunti lang ang sinasabi. Hindi naman galit si Jose. Ngumiti siya ng maikli. Hinalikan ng noo ng bata at tumayo. Tatawag na sa flight ko anumang oras. Alis na ako, dagdag niya. Hinalikan ng noo ni Maria at tiningnan ng malambing. Tatawagan kita pagkalapag ko. Mag-ingat kayo pauwi. Magpahinga kayo. Mahal ko kayo. Tumango si Maria at mahinang sumagot. Mag-ingat ka, please. Tawagan mo kami pagdating mo. Ngumiti ulit si Jose. Yung nakakabaliw ng ngiti na laging nagpapahina sa kanya. Pagkatapos, tumalikod siya. Kinuha ng may kumpiyansa ang hawakan ng carry-on luggage at matatag na naglakad papuntang security check. Naiwan doon si Maria at Miguel sa gitna ng dumadaan-daan na tao. Pinapanood ang likod ni Jose na unti-unting lumiliit hanggang nawala sa automatic glass doors. Ang pag-alis ni Jose ay nag-iwan ng kakaibang walang laman sa pagitan nina Maria at Miguel. Ang ingay ng flight announcements at etyo ng yapak sa marmol na sahig ay muling naging malinaw. Huminga ng malalim si Maria. Palagi namang may lungkot tuwing umaalis si Jose. Kahit alam niyang para sa trabaho. Halika, champ, umuwi na tayo, sabi niya sa wakas. Hinawakan ang kamay ni Miguel at napansin niyang malamig ito. Tahimik na sumunod ang bata. Naglakad sila sa mahabang pasilyo papuntang parking. Magkasabay ang yapak nila. Sinubukan ni Maria basagin ang katahimikan. Pagdating natin, gusto mo bang magpainit ako ng gatas na may tsokolete? Bumulong si Miguel ng mahina. Hindi malinaw kung o hindi. Inakala ni Maria na pagod lang. Nakarating sila sa dimly lit na parking area. Kaunti lang ang sasakyan sa level na yon. Mas mabigat ang hangin. Halos nakakasuffocate. Pinindot ni Maria ang remote at kumura ang ilaw ng sasakyan nila at bumirit ng mahina. Pumunta siya sa driver's side at si Miguel sa likod. Habang bubuksan na ni Maria ang pinto, bigla siyang hinila ng malakas sa pulso. Gulat na napalingon siya. Matigas si Miguel, hinigpitan ng hawak sa kamay niya ng todo na nakabaon ang maliit na kuko sa balat niya. Sa dilaw na ilaw ng parking, maputla ang mukha ng bata na parang papel. Ang mata niya, malaki at puno ng takot na hindi pa nakita ni Maria noon. Miguel, anong nangyari? Mahal, may nakita ka ba? Tanong niya habang lumuluhod para magkapantay sila. Naramdaman niya ang mabilis na tibok sa lalamunan. Mabilis na umiling ang bata. Nilunok ang laway, nanginginig ang labi. Lumapit pa siya sa tenga ng nanay at bumulong ng halos hindi marinig. Nanay, huwag tayong umuwi. Kunot no si Maria, hindi maintindihan. Bakit naman hindi tayo uwi, anak? Gabi na. Kailangan na nating umuwi. Mas malakas pang umiling si Miguel. Halos masakit na ang hawak niya. Hindi, nanay, huwag tayong umuwi, desperadong sabi niya ngayon. Kaninang umaga, narinig ko si tatay. Kakausap niya sa telepono sa opisina niya.
Hindi sinasadya kong narinig. Nagsimulang maghalo ang pagkalito ni Maria sa buhol ng anxiety. Anong narinig mo, Miguel? Malalim na huminga ang bata na parang kinukuha lahat ng lakas. May binabalak si tatay tungkol sa atin. Sabi niya, pagkatulog na natin, sabi niya, siguraduhin mong maayos lahat. Hindi ko masyadong naintindihan, nanay, pero ang boses niya hindi katulad ng dati. Nakakatakot. Natakot ako. Nagsimulang magluha ang mata ng bata. Please, nanay. This time, paniwalaan mo ako. Parang martilyo ang huling sinabi na yon kay Maria. Natigilan siya. Naalala niya ng ilang linggo na ang nakaraan. Sinabi ni Miguel na may nakita siyang lalaking estranhero na binabantayan ang bahay mula sa nakaparadang sasakyan sa tapat. Binalewala niya yon. Akala niya imahinasyon lang ng bata. Naalala rin niya nang umamin si Miguel na hindi niya gusto ang bagong business partner ni Jose at pinakiusapan niya lang na maging magalang. Sa loob niya, naglaban-laban. Sa isang banda, lohika. Asawa niya si Jose, ama ni Miguel, ang lalaking kakayakap lang niya ng malambing sa airport at sinabing, mahal ko kayo. Papalapag ba lang siya sa eroplano? Makakarating siya sa ibang lungsod sa ilang oras. Paano siya makakapagplano ng masama sa kanila? Siguro mali lang ang narinig. Mali lang ang pagkaintindi ni Miguel. Bata pa rin naman siya, pagod, malungkot siguro sa pag-alis ng ama. Pero sa kabilang banda, ang tingin ng anak niya. Hindi imahinasyon yon, purong takot. Tahimik at observanteng bata si Miguel, hindi yung mag-imbento ng kwento para mapansin. At ang bulong niyang please, this time paniwalaan mo ako, ay totoong-totoo ang dating. Matagal na tinitigan ni Maria ang anak. Ang tibok ng puso niya ay sobrang lakas na parang sasabog ang tiyan. Hindi niya alam anong nangyayari o kanino paniwalaan. Sa perpektong asawa o sa natatakot na anak. Pero kung may kahit kaunting posibilidad na totoo ang sinabi ni Miguel, hindi niya mapapatawad ang sarili kung binalewala niya. Dahan-dahang tumango siya. Nanginig ang kamay habang pinupunasan ang luha sa pisngi ni Miguel. Sige, anak. Pinaniwalaan ka ni nanay. Hindi niya alam anong plano ni Jose. Isang bagay lang ang alam niya. Gabing yon, hindi sila uwi. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan. Tinulungang umupo si Miguel sa likod at sinicinch ang seatbelt. Pagkatapos, umupo siya sa driver's seat. Nanginig ng todo ang kamay niya, kaya nahirapan siyang isuksok ang susi. Pinaharurot ang makina at sa halip na sa usual exit papuntang subdivision nila, kinuha niya ang kabaligtaran na daan para sa ibang labasan ng parking. Dahan-dahan siyang nagmaneho, lumabas ng building at sumama sa main road. Walang malinaw na destinasyon. Alam lang niya na hindi niya maidudala ang anak pauwi sa bahay na biglang hindi na safe sa pakiramdam niya. Pagkatapos ng ilang liko, napunta siya sa dead-end street na malapit sa residential nila. Madilim yon, nakatago sa likod ng row ng closed na commercial establishments. Mula roon, malinaw nakita ang entrance ng subdivision nila mga 100 meters ang layo. Pinatay niya ang makina. Maghintay tayo sandali dito, mahinang sabi niya. Nakabibinging katahimikan sa loob ng sasakyan. Grill lang ng kuliglig sa kabilang kalsada at sariling hininga ang naririnig. Pinatay rin niya ang interior lights. Ganap na madilim sa loob. Tahimik si Miguel sa likod. Nakatitig sa gate ng residential. Madalas tiningnan ni Maria ang digital clock sa dashboard. 9 oras 40 minuto. 9 oras 50 minuto. Parang oras ang bawat minuto. Nagsimulang pumasok ang duda sa isip niya. Nakakaramdam siya ng katawa-tawa. Anong ginagawa niya? Nakaupo sa nakapatay na sasakyan sa dead end na may natatakot na anak. Dahil lang sa bulong na baka mali ang pagkaintindi. Papalipad pa lang si Jose sa business meeting niya. Baka nightmare lang ni Miguel. Sumakit ang dibdib niya sa guilt sa pagdududa sa asawa. Nilalamig siya, hindi lang dahil sa aircon na nakapatay na, kundi sa vage na takot na nagyayelo sa likod niya. Bumulong si Miguel ng paos. Baka mali si nanay. Baka uwi na tayo. Mas mainit doon. Hindi inalis ang tingin sa gate. Hintay lang, anak, sagot niya ng tense. Konting sandali pa. May katiyakan sa tono na yon na pinatahimik si Maria. Nagdesisyon siyang maghintay pa ng 15 minutes. Eksaktong 10 oras ng gabi. Oras na kalkulado niyang lalapag na ang flight ni Jose. May ilaw na lumitaw sa dulo ng kalsada. Parang tumigil ang puso ni Maria sandali. Instiktibo siyang yumuko at ibinaba ang ulo ni Miguel. Kahit malayo naman at hindi sila makikita. Huwag kang gumalaw, anak. Bulong niya habang sumisilip sa maliit na space sa pagitan ng dashboard at window. May sasakyan na dahan-dahang lumalapit sa entrance ng residential. Hindi sedan katulad ng karaniwan sa kapitbahay, kundi dark van, walang logo o letra sa body.
Tinted ang windows kaya hindi kita ang loob. Tahimik na pumasok sa gate, hindi parang lete, kundi parang predator na dumudulas sa teritoryo niya. Dumaan sa main avenue ng subdivision at liko sa street ng bahay ni Maria at Jose. Pinigilan ni Maria ang hininga. Bumagal ang van at huminto sa harap ng bahay nila. House number 17. Parang sumakit ang tiyan niya. Baka coincidence, baka maintenance service na inutos ni Jose. Pero alas negatibo, 1:00 ng gabi, at walang markings na van, nagyelo ang likod niya. Bumukas ang dalawang front doors at bumaba ang dalawang lalaking nakaitim. Jacket, cap na nakatago ang mukha sa dim light ng street lamps. Walang visible na armas, na mas nakakatakot. Tumayo sila sandali sa harap ng gate. Tumingin sa magkabilang side. Walang tao sa street. Karamihan ng kapitbahay tulog na. Inakala ni Maria na akyatin nila ang gate o pupwersahin ang lock. Robbery yon, pwedeng i-report sa pulis. Pero ang sumunod na nangyari ay nagyelo ang dugo niya. Inabot ng isang lalaki ang bulsa at may inilabas. Hindi crowbar o tool para pumasok. Susi yon. Susi ng gate. Nakita niyang isinuksok sa lock. Narinig niya, kahit malayo, ang soft click na parang kulog sa gabi. Bumukas ang gate ng walang effort, walang ingay. Hindi pwede. Bulong ni Maria habang tinakpan ang bibig para hindi sumigaw. May susi sila. Tahimik na tumawid ang dalawang lalaki sa garden, papuntang main door. Inilabas ulit ng isang lalaki ang isa pang susi, sa pinto ngayon, at binuksan ng kasingdali na parang si Maria mismo. Pumasok sila ng natural at isinara sa likod nila na parang sila ang may-ari. Nanginig ang buong katawan ni Maria. Hindi ordinaryong robbery to. Hindi naman may duplicate kay ang magnanakaw, at ang tanging may duplicate lang ay siya at si Jose. Si Jose, ang asawang suppost na nasa daan-daang km layo ngayon. Si Jose na nagbigay ng susi. Nanay, pumasok sila. Bulong ni Miguel nang nabasag ang boses. Si tatay ang nag-utos sa kanila. Tama ako, di ba? Hindi makasagot si Maria. Nakadikit ang dila sa palete. Brutal na sinampal ng reality. Totoo ang sinabi ni Miguel. Nangyayari talaga ito. Pinlano ito ng asawa niya. Pero bakit? Ano ang hanap nila sa loob? Niyakap niya ang sarili para pigilan ang panginginig. Hindi nila binuksan ang main lights. Mula sa pwesto nila, nakikita ni Maria ang maliliit na flash ng ilaw na sumasayaw sa likod ng curtains ng living room. Flashlights na kalmado at methodical ang galaw. Parang alam na alam ang ginagawa. Lumipas ang 5 minutes, 1-0. Nakaparalisa pa rin si Maria. Anong gagawin? Tawagan ang pulis. Anong sasabihin? May tao sa bahay ko, pero may susi sila. Siguro duplikete na ibinigay ng asawa ko. Isipin nilang domestic dispute, hysterical wife. Pupunta sila, baka ringan ang doorbell, tatakas ang mga lalaki. O worse, may prepared story si Jose at malalaman niyang buhay pa sila ni Miguel. Malalaman na failed ang plano niya. Anong gagawin niya pagkatapos? Habang umiikot ang isip niya, may subtle na amoy na pumasok sa vents ng sasakyan. Chemical, matindi, hindi mapagkakamalang gasolina. Tiningnan niya si Miguel nang may takot. Napansin din ng bata. Malaki ang mata. Nanay, anong amoy yan? Tanong niya. Hindi sumagot si Maria. Nakatitig ang mata niya sa window ng kwarto ni Miguel sa upper floor. Bigla, doon sumabog ang flash ng ilaw. Hindi flashlight, mas matindi, orange. Segundo pagkatapos, isa pang similar na ilaw sa likod ng curtains ng living room. Maliit na spark na mabilis lumaki. Ang puting curtains ay naging sinister orange. Sunog. Sinusunog nila ang bahay natin. Halos walang boses na unggol ni Miguel. Nanginig si Maria. Nawala sa kontrol ang buong katawan. Hindi robbery, hindi scare, attempt to murder to. Hindi lang gusto ni Jose na alisin sila sa bahay. Gusto niya mamatay sila roon. Masunog habang tulog. Ang business trip, yakap sa airport, halik sa noo, lahat alibi. Perpektong alibi. Sa sandaling yon, nag-vibrate ang phone sa bulsa ni Maria. Kinuha niya nang nanginginig. Message from Jose. Parang may humigpit sa puso niya habang binubuksan. Maikli lang. Kakalapag ko lang, mahal. Sana tulog na kayo ng mahimbing. Mahal ko kayo. Malakas niyang tinakpan ang bibig. Biglang sumuka siya sa labas. Binuksan ng mabilis ang pinto at sumuka sa malamig na aspalto. Maasim at mapait ang lasa sa bibig. Nakasandal siya sa pinto habang umuubo. Walang laman ang tiyan. Nanginginig ang buong katawan. Hindi na sa lamig, kundi sa brutal na shock na sumira sa mundo niya. Sa harap niya, ang bahay niya, lugar kung saan pinalaki si Miguel, kung saan lahat ng memories nila, sinusunog na.
Itim na usok ang umakyat sa night escaleway. Dala ang amoy ng gasolina at nasusunog na bagay. Sumabog ang window ng kwarto ni Miguel. Lumabas ang dila ng apoy na humahalik sa facade. Totoong impyerno. Nanay, nanay. Tawag ni Miguel mula sa loob ng anxious. Ibinabalik siya sa reality ng tawag na yon. Nakita niya ang anak nakadikit sa salamin. Basang-basa ng luha ang mukha at malaking mata. Pinunasan niya ang bibig sa sleeve. Pinilit maging calm. Kailangan niyang maging strong. Kailangan niyang ilabas si Miguel roon. Isinara ng malakas ang pinto. Bumalik sa driver's seat at sinicinch ang belt. Nanginig pa rin ang kamay. Huling tiningnan ang apoy. Doon nasusunog ang baby pictures ni Miguel. Memories ng nanay niya. Ang special na panyo na bigay ng ina niya. Buong buhay na naging abo. Malayo pa, naririnig na ang sirena. May nakakita ng apoy at tumawag sa bumbero. Bagong panik ang sumakop kay Maria. Nakita niyang bumukas ang main door at mabilis na tumakbo palabas ang dalawang itim na lalaki. Hindi panicked, mabilis lang. Sumakay ulit sa van at walang headlights. Mabilis na lumabas ng residential. Liko sa corner at nawala ilang segundo bago dumating ang unang fire truck sa entrance. Tumatakas sila at naintindihan ni Maria na hindi siya pwede lumapit. Hindi pwede tumakbo sa bumbero na umiiyak at sabihing sinubukan siyang patayin ng asawa niya. Walang maniniwala. Respetadong businessman si Jose. Member ng Homeowners Association. Laging nandyan sa donations at activities. Siya naman, magmumukhang traumatized wife. Out of her mind. Fragile woman na kakakita lang na nasusunog na bahay. At ang tanging key witness ay 7 anyos na bata. Nag-vibrate ulit ang phone. Pero walang bagong message. Nagon lang ang screen sa dati ng text. Sana tulog na kayo ng mahimbing. Parang malamig na kutsilyo ang dating ngayon. Hindi lang gusto ni Jose na mamatay sila. Gusto niyang tulog sila. Walang takbuhan. Walang alam kung anong nangyayari. Gusto niyang mawala sila nang walang bakas. Mahal ko kayo ang ending. Malamig at calculated na kasinungalingan. Ang lalaking pinakasalan niya, kasama niyang natulog ng 9 years. Monster pala. Walang duda na. Hindi misunderstanding. Attempted murder. Kailangan na niyang umalis agad ni Maria. Pinaharurot ang sasakyan. Hindi pwede sa bahay ng friends. Friends din nila si Jose lahat. Hindi rin sa relatives. Patay na ang parents niya at malayong kamag-anak, hindi makakaprotekta. Magpapakita si Jose bilang desperate husband na hinahanap ang nawawalang asawa at anak pagkatapos ng sunog. Ipa-plaster ang pictures nila, hihingi ng tulong. Lahat, nang hindi alam, magiging mata niya. Magiging fugitive sila ni Miguel. Hinahabol ng taong supposed na protector nila. Mabilis ang isip niya. Kailangan niya ng taong hindi kilala ni Jose. Outside ng social circle niya. Matalino, matapang at mapagkakatiwalaan. Naalala niya bigla ang seniors ago sa opisina ng ama niya. Si Don Alberto, bago pa siya mamatay. Itinuro nito ang stock ng legal documents at sinabi, Maria, komplikado ang buhay. Kung may araw na mapunta ka sa malaking problema, na hindi mo masasabi kahit kanino, kahit sa asawa mo, hanapin mo tong tao na to. Isinulat ng ama ang pangalan at number sa thick card. Abogada. Si Beatrice, matalino at marunong magtago ng sekreto. Itinago ni Maria yung card sa drawer ng desk niya. Nasusunog na ngayon yung drawer na yon. Pero naalala pa rin niya ang pangalan, Beatrice. Naalala rin niya vaguely ang address ng office sa old part ng city. Yon ang tanging hope niya. Kinuha niya ang detour na naglalayo sa residential at sa ingay ng sirena. Habang nagmamaneho, madalas tumingin sa rearview mirror. Bawat lumalapit na sasakyan sa likod, lalo na kung dark van, mabilis ang tibok ng puso. Parang haunted prey siya. Wala siyang dalang kahit ano, wallet, cash, lahat nasa bag na naiwan sa living room, nasunog na. Phone lang, sasakyan, damit na suot at anak niya ang meron siya. Yon lang. Pero sapat na para magpatuloy. Kailangan niyang makarating sa naalala niyang address. Huminto sa wakas ang sasakyan sa harap ng old two-story building sa almost deserted na old town. Alas negatibo, 1 na ng madaling araw. Maraming siyang streetlights at basag-basag ang plaster sa facade. Faded sign, Buffet Jordico Beatrice at Associates. Halos burado na ang letters sa panahon. Parang abandoned ang lugar. Bumalik ang duda. Tama ba ang daan? Buhay pa ba si Beatrice o nagtatrabaho pa roon? Pinatay niya ang makina at biglang sumakop ang katahimikan. Natutulog si Miguel sa backseat. Talo na sa pagod. Tiningnan ni Maria ang battery ng phone. 15% na lang. Hinanap online ang number ng office at tumawag. Ilang rings, walang sumagot. Siyempre, closed ang office sa oras na yon. Desperada,
Isinandal ang noo sa manibela. Halos tumulo ang luha sa frustration. Anong gagawin ngayon? Matulog sa sasakyan. Bigla, nag-vibrate ang phone. Incoming call from unknown number. Nagalangan si Maria, baka si Jose, pero wala siyang choice. Sinagot niya, "Hello." Boses ng matandang babae, pause pero firm. "Tumawag ka ng 3 beses sa office phone ko sa oras na to, miss. Hindi siguro para sa taxes." "Sino ka?" "Ako po, si Maria. Nautal na anak ni Don Alberto Herrera." Parang sumabog ang puso niya. "Opo, si Maria po. Nasa harap po ako ng office ninyo. Kailangan ko po ng tulong." "Huwag sa phone." Putol ng babae ng brusko. 50 meters sa harap mo. May alley sa tabi ng maliit na grocery. Pumasok ka roon. Makikita mo ang green wooden door sa kaliwa. Katok 3 beses. Bilis. Biglang nawala ang linya. Walang iniisip pa, pinaharurot ni Maria ang makina. Pumunta sa alley at doon nga, may worn green door. Nagbark sa hindi kita na corner at lumingon sa anak. "Miguel, gising, anak, nandito na tayo." Kumurap-kurap ang bata na groggy. Binuhat niya si Miguel, inilabas sa sasakyan, at nyakap habang naglalakad papuntang pinto. Katok 3 beses ng dahan-dahan. Halos walang ingay na bumukas ang pinto. Sa threshold, lumitaw ang matandang babae, mga 60 panandang pandagdag. Puting buhok na nakabun sa simple. Walang scarf pero simple ang suot, long sleeve blouse at long skirt. Matatalim ang mata na sinuri si Maria at Miguel mula ulo hanggang paa. "Si Beatrice yon. Pumasok kayo," utos ng Dre. Pumasok si Maria sa maliit na apartment sa likod ng office. Malinis, maayos, puno ng books at folders. Amoy old paper at jasmine tea. Isinara ni Beatrice ang pinto at triple lock. "Maupo kayo. Maghahanda ko ng tiya," sabi niya. Parang utos kaysa courtesy. Umupo si Maria sa hard sofa. Yumakap si Miguel sa tabi niya. Nakahawak sa braso niya. Bumalik si Beatrice na may tray ng 3 steaming cups at plate ng cookies. Ibinigay ang tig-isang cup. "Uminom kayo. Pagkatapos, ikwento ninyo lahat mula simula, walang laktaw." At nagsalita si Maria. Ikinuwento ang business trip ni Jose, ang bulong ni Miguel sa airport, ang desisyon na huwag umuwi. Inilarawan ang dark van, ang susi, ang apoy na sumira sa bahay at ang text ni Jose, yung perfect alibi. Habang nagsasalita siya, tahimik lang si Beatrice. Nakikinig lang ng calm, tumatango lang paminsan-minsan. Parang kinukumpirma ang hinala niya na. Si Miguel, mas calm na ngayon, nagdagdag ng crucial detail. Sabi ni tatay sa phone, siguraduhin ang documents sa safe pagkatapos magsimula ang apoy. Bulong niya ng malinaw. Nagsharp ang mata ni Beatrice. Ang safe, ulit niya sa sarili. Pagkatapos ni Maria, katahimikan. Sa wakas, iniwan ni Beatrice ang cup sa table. "Natakot akong darating ang araw na to, Maria," malambing na sabi. "Mula nang mamatay ang tatay mo, binabantayan ko si Jose mula malayo. Hindi ko siya pinagkatiwalaan. Gayon, confirmed na ang hinala ko." "Anong ibig ninyong sabihin?" tanong ni Maria. Nanginginig ang boses. "Matagal na niyang hinintay ang mana ng tatay mo." Kunot noo si Maria. "Anong mana?" "Ang bahay lang na nasunog na yon at maliit na fund para sa pag-aaral ni Miguel ang iniwan ni tatay. Hanggang hulugan pa ang sasakyan natin. Laging sinasabi ni Jose na tight ang business niya." Mapait na ngumiti si Beatrice. "Yon ang alam ni Jose at yon ang gusto ng tatay mo na isipin ng lahat. Pero mayaman na mayaman ang tatay mo. Ayaw niya sa tamad at sakim. At nakita niya yung ugali na yon kay Jose mula pa noon." Tumayo si Beatrice at kinuha ang thick folder mula sa locked cabinet. 2 testamento ang ginawa ng tatay mo. Ang una, yung alam ni Jose, decoy lang. Ang pangalawa, ang totoong isa, akin ang ingat sa safe place. Binuksan ang folder. Sa tunay na testamento, iniwan ng tatay mo ang main assets, properties sa iba't ibang lungsod, ginto, art collections, investments at titles sa strict trust. Ang trust na yon, lalabas lang kung matupad ang isa sa 2 conditions. "Ano po yon?" bulong ni Maria. "Una, pag-4 na po ka na. Gusto ng tatay mo na matur ka na para hawakan ang fortune na yon." Si Maria, 32 pa lang, hinigpitan ang hininga. At ang pangalawa, tanong niya, kahit alam na niya. Tinitigan siya ni Beatrice. "Ang pangalawa, mamatay kayong dalawa, ikaw bilang primary heir at si Miguel bilang secondary." Tinakpan ni Maria ang bibig. Lahat nag-connect. Somehow, nadiskubre ni Jose ang second testament. Wasak ang business niya. Lubog sa utang sa sugal at fraudulent investments. Hinahabol ng walang awang lenders.
Desperado, nakarating siya sa cold at monstrous conclusion. Hindi siya makapaghintay ng 8 years. Kailangan niya agad ang pera. Ang plano niya, patuloy ni Beatrice na parang surgeon. Patayin kayong dalawa sa tragic accident. Sunog sa bahay. Sa alibi ng business trip, magpapakita siyang grieving widower. Bilang lone surviving adult, gagamitin ang death certificates para i-claim ang trust. Kapag batay kayo, ibibigay ng courts ang assets sa kanya bilang asawa at guardian. Tahimik si Maria, umiiyak ng walang luha. Ang buong buhay niya, ang marriage niya, trap pala para sirain siya. Failed siya, sabi niya pagkatapos ng mahina. Buhay pa tayo. Failed dahil kay Miguel. Tumango si Beatrice. At ang pinakaimportante, hindi niya alam. Ngayon, akala ni Jose abo na kayo. Babalik siya na may kameras bilang grieving widower. Mag-organisa ng fake funeral at magsisimulang galawin ang papers. Isinara ang folder. Gusto niyang kunin ng tauhan niya ang documents sa safe. Pero nagkamali siya. Ang importanteng info, hindi doon. Armored ang trust at ang K-Docs hindi sa bahay ninyo. Seryoso siyang tiningnan ni Beatrice. Hindi naive ang tatay mo. Hindi lang sa testamento umasa. May ibang K, secret na hindi alam ni Jose. At yon ang weapon natin ngayon. Parang safe kukuon ang maliit na apartment ni Beatrice sa gitna ng bagyo. Sa labas, abo na ang buhay ni Maria. Sa loob, nagsisimula silang maglano. Hawak ni Maria ang malamig na cup ng tiya, habang natutulog si Miguel sa lap niya. Talo sa takot at pagod. Masakit bawat hininga na parang marathon. Ang lalaking natulog sa tabi niya ng 9 years. Ama ng anak na yakap niya. Sinubukang sunugin silang buhay. Hindi lang greed, sabi ni Beatrice na binasag ang silence mula sa desk habang binabasa ang thick book. Desperation, at mas dangerous ang desperate kaysa greedy lang. Ipinakita kay Maria ang page na may notes. Nagpull ako ng contacts. Malaki ang sugal debts ni Jose sa illegal casinos abroad. Bukod pa roon, dinivert niya ang pera ng clients sa fake investments. Hindi lang bankrupt, may fraud charges pa, at ang lenders niya ay hindi biro. Nilunok ni Maria ang laway. So hindi lang dahil sa mana ni tatay. Ang mana ang emergency exit niya, sagot ni Beatrice, ang tanging paraan para bayaran lahat agad at makatakas para magsimula ulit. Sa twisted mean niya, ang death ninyo ang only solution. Cornered siya. Isinara ni Maria ang mata. Bumabalik ang flames sa bawat kisap. Paano natin papatunayan? Tanong niya. May alibi siya. Iba ang lungsod. Sino maniniwala sa atin? Isipin nilang traumatized lang ako. Hindi sa words papatunayan. Firm na sagot ni Beatrice. Sa iniwan niya. Yumuko siya kay Maria. Sabi ni Miguel, gusto ni Jose na kunin specific ang documents sa safe. Importante yon. Tumango si Maria. Sabi niya siguraduhin ang documents pagkatapos magsimula ang apoy. Bigla niyang naalala. Ang safe na yon, si tatay ang nag-install. Fireproof at resistant. Tama. Sabi ni Beatrice. Akala ni Jose may titles o true will doon. Gusto niya para bilisan ang claims. Pero nagkamali. Umiling si Maria. Hindi ganoon ka-reckless si tatay. Hindi iwan ang importanteng docs sa bahay lalo na alam niyang alam ni Jose ang combination. Ibinigay niya noong pinagkakatiwalaan pa siya. Nag-isip si Beatrice sandali. Alam ni Jose ang combination. Bulong niya. Bakit hindi niya binuksan bago umalis? Bakit ipapakuha sa iba pagkatapos ng sunog? Baka gusto niyang magmukhang robbery. Haka ni Maria. O ayaw niyang may fingerprints niya. Nanay. Malambot pero clear na boses ni Miguel ang nagpalingon sa kanila. Hindi pala tulog. Nakapikit lang habang nakikinig. Ngayon, umupo siya ng seryoso. Alam ko kung anong gusto hanapin ni tatay. Nagtinginan si Beatrice at Maria ng gulat. Hinaplos ni Maria ang pisngi niya. Ano yon, anak? Hindi papers ni Lolo, sabi ni Miguel. Papers ni tatay. Huminga siya. Ilang weeks ago, nagising ako gabi para uminom ng tubig at narinig ko si tatay sumisigaw sa opisina. Galit na galit sa phone. Sabi niya, huwag mo akong takutin. Nandito lahat ng notes ko. Kung bumagsak ako, sasama kayong lahat. Vaguely na alala ni Maria. Akala niya stressed lang si Jose noon. Pagkatapos noon, patuloy ng bata. Madalas nang binubuksan ni tatay ang safe. Nakita ko sa door crack. May inilalabas siyang maliit na black notebook na parang diary. Nagsusulat siya ng takot ang mukha. Tapos itinago ulit. Diary. Si Jose na proud na lahat nasa tablet at phone. Nagsusulat sa papel. Sigurado ka ba, Miguel? Tanong ni Maria. Siguradong sigurado. At kaninang umaga, nang kakausap ni tatay sa phone sa airport, narinig ko siyang sabi,
tuloy ang plano. Sunugin lahat, pero siguraduhin ninyo ang black notebook sa safe. Yon ang insurance ko. Kailangan ko yon. Pwede ninyong sirain ang iba, pero kailangang mabuhay ang notebook. Naging mas makapal ang silence. Si Beatrice ang unang nagsalita, halos bulong. Diyos ko, itong batang ito. Tiningnan si Miguel ng may amazement at admiration. Hindi hinahabol ni Jose ang mana sa safe, conclude niya. Gusto niyang bawiin o sirain ang insurance niya. Insurance ko, ulit ni Maria. Hindi siya nagtitiwala sa mga hinir niya. Nakanote lahat tungkol sa kanila, debts, names ng lenders, at siguro details ng murder plan. Exactly, sabi ni Beatrice. May bagong spark sa mata. Itinago niya sa fireproof safe place na kilala niya. Lanong bawiin pagkatapos ng accident, para i-blackmail ang lenders o patahimikin ang arsonists. Hindi niya gustong sirain ang notebook, tinawag niyang insurance. Pero ang apoy, bulong ni Maria. Sinunog nila, hindi nila kinuha ang notebook. Sabi ni Miguel, pagkatapos magsimula ang apoy para kukunin. Hindi nila naabutan, rason ni Beatrice. Dumating agad ang sirena. Natakot at tumakas. Tahimik silang tatlo, sinukat ang impact. Fireproof ang safe. Sirang-sira ang bahay, pero nandyan pa ang safe sa ruins. At sa loob, malamang natutulog ang maliit na black notebook na puno ng dirty secrets ni Jose. Ang akala niyang insurance, naging time bomb laban sa kanya. Tanging physical evidence na makakakonekta sa almost perfect alibi niya sa crime na to. Kailangan nating kunin ang notebook na yon, sabi ni Maria sa wakas. Firm at malamig na ang boses niya. Bago pa malaman ni Jose na failed siya at magpadala ng iba. Halos ngumiti si Beatrice nang may hard curve sa labi. Hindi magpapadala si Jose ng iba, Maria. Siya mismo ang pupunta. Gagawin niya ang grieving widower role, tapos kukunin niya personally ang diary. Dapat mauna tayo sa kanya. Samantala, sa ibang lungsod, lumalabas si Jose sa arrivals ng airport. Kakalapag lang. Matatag ang lakad, calm ang mukha. Tiningnan ang relo. 10:30 ng gabi. Perfect, on time. Ipinadala niya ang message kay Maria eksakto sa landing para may record sa airport systems at telco. Ngayon, hintay lang. Pumunta siya sa nearby cave, umorder ng black coffee at umupo sa secluded table. Likod sa crowd, harap sa wall ng TS na may news at flight boards. Dapat magmukhang tired executive na nagpapahinga bago sa hotel. Sumipsip na mapait na kape at naramdaman ang adrenaline rush sa dibdib. Professionals ang tauhan niya. Recommended ng isa sa lenders niya. Nag-agree sila na gas leak simulation. Short circuit. Tragic pero accidental. Papasok sila pag-advance na ang apoy. Kukunin ang black notebook sa safe at lalabas. May kombinasyon sila. Yon ang guarantee niya. Wala yon. Puro tupa na lang siya. Tahimik pa rin ang phone niya. Walang confirmation call. Nagkilos siya sa upuan. Dapat tumawag na sila pagtapos at safe na. Bakit hindi? Tiningnan ang screen. No signal. Itinaas ang tingin sa isa sa TS. Biglang interrupt ang local news sa usual programming na may breaking banner. Parang lalabas ang puso niya sa bibig. Malaking sunog ang image. Black smoke pillar sa SKY. Sa bottom, sunog sa residential Valverde Luxury Complex. Siya kikam sa main gate at kitang-kita sandali ang number 17 sa burn gate. Bahay niya, nasusunog. Hindi niya bulong habang nahulog ang kop. Natapon ang kape. Basag ang porcelain sa sahig. May mga tao na napalingon. Hindi pinansin ni Jose. Gumagalaw ang labi ng anchor. Pero narinig lang niya. Wala pang alam sa whereabouts ng occupants. Bigla siyang tumayo. Halos matumba ang upuan. Hindi pwede, sigaw niya. Dumating ang airport security sa gulo. Sir, calm down. Anong problema? Itinuro niya ang screen ng malaki ang mata. Yon ang bahay ko, asawa ko, anak ko. Nasa loob sila. Kailangan kong bumalik. Gayon na. Pinaka-best acting ng buhay niya. Grieving husband at father na nakakita ng tragedy sa mula malayo. Pinakalma siya ng guards habang siya, sa calculated sobs, tumawag sa pulis ng city nila. Please, house number 17 sa residential Valverde ang bahay ko. Maria ang asawa ko, Miguel ang anak. Iligtas ninyo sila. Binili ang unang return ticket. Lahat ma-record. Ang image niya umiyak sa airport. Desperate call. Hurried return. Palalakasin lang ang alibi niya. Samantala, sumisikat na ang araw sa blackened ruins ng bahay ni Maria. Yellow crime scene tapes sa burned entrance. Amoy smoke at chemicals pa rin sa hangin. Ilan lang na bumbero ang nag-aapula sa remaining embers, habang ini-inspect ng investigation team ang debris.
Huminto ang black sedan sa tabi ng tep. Bumaba si Beatrice ng calm. Naka-sober suit at may leather briefcase. Diretso siyang lumakad sa uniformed officer. Magandang umaga, officer. Ako po si Beatrice Jimenez, abogado ni Don Alberto Herrera, legal owner ng property na ito. Nandito ako bilang representative ng Hair. Kunot no ang officer. Ang Hair po ay si GNG. Maria. Hindi pa namin siya na-locate. Natatakot kami sa pinakamasama. Naiintindihan ko. Putol ni Beatrice ng calm pero authoritative. Dahil diyan nga ako nandito. May legal at personal documents sa fireproof safe sa office. Sa circumstances, kailangan kong siguraduhin na ma-recover agad. Sa sandaling yon, sumigaw ang taxi. Lumundag si Jose mula sa sasakyan. Gusgusin, hindi nakapag-ahit, gusot ang polo. Walang tulog buong gabi. Maputla ang mukha, pula ang mata. Tumakbo siya sa tap. Maria, Miguel, hiyaw niya. Nasaan kayo? Sabihin ninyo sa akin. Pinigilan siya ng pulis. Mr. Jos, calm down po. Sorry po talaga. Matindi ang sunog. Wala pa kaming human remains, pero yon ang sumaksak sa kanya. Dapat nasa bedroom sila tulog. Dapat madali lang makita ang bodies. Ibig sabihin ba, nakatakas sila? Hindi impossible. Masyadong mabilis ang apoy, maliban kung pinutol niya ang vow. Kailangan niyang focus sa role. Lumuhod siya, sinuntok ang aspalto. Hindi, umiyak. Hindi pwede. Dapat nasa loob sila. Habang nagdedrama siya, nagsignal si Beatrice sa dalawang kasama niya. Locksmith expert sa safes at assistant. Binalewala nila siya at pumunta sa aya ng office. Ma'am, dito po ata ang office, explain ng bombero. Nandyan ang safe, embedded sa wall, pero mainit pa. Maghihintay kami kung kinakailangan. Sagot ni Beatrice. Sandali, sigaw ni Jose nang makita silang papasok sa ruins. Anong ginagawa ninyo? Huwag ninyong galawin ang akin. Humarap si Beatrice sa kanya. Impassive ang mukha. Mr. Jose, sorry po sa loss ninyo. Pero ang safe na yon kay Don Alberto at under the trust. Nandito ako para protektahan ang contents. Natigilan si Jos. Kung magpupumilit siya, magdududa sila. Kung susugod siya sa safe, sirain niya ang grieving with our image. Trapped siya. Tanging makatingin lang siya, nanginginig sa galit, habang nagtatrabaho ang locksmith sa blackened metal. Mabilis at precise ang galaw ng lalaki. Mainit pa ang surface. Tahimik na nagdasal si Jose na nasunog ang notebook, na lahat nasira. Sa wakas, sumuko ang pinto ng may metallic sigh. Walang takot na lumapit si Beatrice, naka-gloves, at hinanap sa madilim na loob. Pinigilan ni Jose ang hininga. Inilabas ni Beatrice ang dented metal box. Binuksan. Sa loob, basa ng moisture at soot pero intact, ang black notebook. Maingat niyang kinuha, hindi binuksan, at itinago sa briefcase. Isinara ng may lock at direktang tiningnan si Jose ng ilang segundo na parang eternity sa kanya. Sa mga mata na yon, malinaw ang message. Tapos na ang laro mo. Agad na intindihan ni Jose na hindi lang failed ang plano niya. Bumaliktad palaban sa kanya. Ang notebook na supposed na magliligtas sa kanya. Magiging evidence na magpapahamak sa kanya. Worse, nasa kamay ng tanging taong hindi niya mabibili, matatakot o madadaan. Pabalik sa apartment ni Beatrice. Pages turning lang ang naririnig. Sumikat na ang araw, pero para kay Maria, hindi pa tapos ang gabi. Malalim ang tulog ni Miguel sa small bedroom. Talo na sa pagod. Si Maria naman, nakaupo sa kabilang side ng kitchen table. Nakatitig sa open black notebook sa ilalim ng ilaw. Isang oras na binabasa ni Beatrice. Kalmang mukha, pero tense ang jaw niya. Sa wakas, malumanay niyang isinara ang notebook. Parang cell door ang click. Mas malala pa sa inaakala natin. Paus na sabi. Lahat ito. Itinaas ang mata kay Maria. Halos sa tingin niya ang compassion at cold anger. Meticulous si Jos. Dates, names, amounts, names ng lenders na humahabol sa kanya. Ng dalawang lalaki na sumunog sa bahay ninyo kasama ang advance payments. Isinulat niya ang plano. Bulong ni Maria. Hindi niya tinawag murder. Siyempre, final solution. Detalye ng trip niya bilang alibi. Ticket dates, kahit drafts ng message sa iyo. Itinabi ni Beatrice ang notebook na parang nakakapaso. Isinulat din niya tungkol sa iyo. Sabi niya masyado kang naive at trusting. Excited na siyang tapusin ito para magsimula ng bagong buhay sa pera ng tatay mo. Kahit naglano na ng vacation abroad pagkatapos ng mourning period mo. Bawat sentence parang sampal. Naive, gullible. Minahal niya ang lalaking tingin sa kanya ay tanga at pinlanong patayin habang ngumingiti sa dinner table. May proof tayo.
Sabi ni Maria nang nabasag ang boses. Pwedeng pumunta sa pulis. Pwede, at strong evidence to. Amin ni Beatrice. Pero kuning si Jose. Kukuha siya ng best lawyers. Sasabihin fake ang diary o written under duress. Ay extend niya ang case for years. Hindi magte-testify ang lenders. Mawawala ang arsonists. Yumuko siya. Hindi lang prison ang gusto natin para sa kanya, Maria. Gusto nating sirain siya totally. Gusto nating umamin siya. Kailangan nating mahuli siya sa another crime na hindi niya madeni. Sa kabilang side ng city, sa expensive hotel room na binayaran ng last credit limits. Parang caged animal si Jose na naglalakad-lakad. Maganda ang grieving widower act sa crime scene. Pero iba na ang problem ngayon. Officially declared ng pulis na missing si Maria at Miguel. Walang human remains sa debris. Walang buto, ngipin, wala. Walang death certificate. Hindi siya makakaklaim ng life insurance o trust. Nag-vibrate ang phone. Unknown number call. Parang tumalon ang puso. Baka lender o worse. Isa sa arsonists na humihingi ng balance dahil hindi nila nakuha ang notebook. Pinabayaan niyang mag-ring. Itinapon ang phone sa bed. Trapped siya. Walang pera. Walang insurance. Convinced na nasa kamay na ni Beatrice ang notebook at ngayon siguradong alam niyang buhay pa si Maria at Miguel. Nagtatago kasama niya. Kailangan niyang makakuha ng pera. Ma-access ang mana bago nila gamitin laban sa kanya. Inisa-isa mentally ang known assets. Isa lang accessible. Madalas binabanggit ni Maria, personal legacy mula sa ama niya. Safety deposit box sa old bank sa center. Sabi niya memories ng childhood doon. Pero palagi niyang hinala na may iba. List of assets. Gold certificates, siguro. Sa pangalan ni Maria ang bots at 2K system. Maliit na kay na pendant niya na nakasabit sa neck. Dapat natunaw na yon sa sunog. Hindi alam ni Jose na yon mismo ang trap na inihanda ni Don Alberto. Calm na explain ni Beatrice kay Maria that night. Meticulous ang tatay mo. Hindi sa isang lugar iniwan ang mana. Nakakalat sa dozen safety deposit boxes sa iba-ibang banks under fake names. Para ma-access, dalawang bagay. Ang true will ko at ang list ng locations na nasa box na alam ni Jose. Yung sa Old Town Bank. Tanong ni Maria. Yon mismo. Alam ng tatay mo na maalala mo ang childhood stories mo tungkol sa bank na yon. Alam din niyang nakikinig si Jose. Kaya ginamit niya bilang bait. Halos ngumiti si Beatrice. 2 identical case ang bots. Isa ibinigay sa iyo, yung pendant mo. Ang isa, sa akin. Walang kalam-alam si Jose sa second K. Nagsimulang mag-connect sa isip ni Maria. So ngayon, desperate si Jose. Alam niya ang box na yon at convinced na doon ang daan sa yaman. Gagawin niya lahat para mabuksan yon. Bigyan lang natin siya ng chance. Simple pero brilliant ang plano. May informant si Beatrice, low-level employee sa isa sa companies na ininvestan ni Jose, si Damian, na may sugal debt din. Gagamitin niya bilang bait. Kakakontak si Damian kay Jose na may credible story. Bago ang sunog, natakot at tatakas na si Maria. Ipinagkatiwala raw sa kanya ang tanging valuable na nailigtas, small pendant na may K. Ngayon, kailangan niya agad ng pera para sa sariling debts at ibebenta raw niya without questions. Hindi makakatanggi si Jose. Bilang final payment sa deception, pupunasan ni Beatrice ang debt ng bata at bibigyan ng protection. 2 araw pagkatapos, nakuha ni Jose ang call na yon sa parking ng mall. Nervous pero well-coached si Damian. Perfect ang acting. Ipinakita ang K, small, worn, identical sa pendant ni Maria. Ibinigay ni Jose halos lahat ng natitira niyang cash. Umalis siyang hinigpitan ang K sa fist, convinced na nanalo siya. Bobo raw si Maria para magtiwala sa stranger. Ngayon, meron na siya ng kailangan. Isang obstacle na lang, kay Maria na patay at missing. Paano niya i-justify na siya ang magbubukas? Buong gabi ginawa ni Jose ang fake docs, death certificate ni Maria from shady contacts, at fake notarized power of attorney na supposed na pinirmahan ni Maria na pahintulutan siyang hawakan ang bots kung may mangyari sa kanya. Ready na lahat. Kinabukasan, 1-0 yung meeting niya sa bank director. Kumagat siya. Report ni Beatrice kay Maria that night. Bukas may appointment siya sa Old City Bank. Dadalhin ang key at fake papers. Pipigilan ba siya ng director? Tanong ni Maria. Si G. Dario Campos, bank director, close friend ng tatay mo. Sagot ni Beatrice. Alam niya ang buong truth. Nandyan din ang pulis, pero hindi siya arestuhin sa lobby. Tinitigan niya si Maria. Dapat mahuli siya in the act. Sasamahan siya ni G. Campos sa vault room at doon, sa private room, matatapos ang laro niya. Malamig ang hangin sa vault room ng bank, at amoy metal at konkrete.
Sobrang tahimik na naririnig ni Maria ang sariling heartbeat sa tenga. Nakaupo siya sa wooden chair sa loob ng small cubicle na ginagamit ng clients para i-review ang contents ng boxes. Sa tabi niya, si Miguel, mahigpit ang hawak sa kamay niya. Sa corner, nakatayo si Beatrice at dalawang plainclothes police. Dumating sila isang oras na mas maaga sa employee back door. Si Director Dario Campos, matangkad na gray-haired, ang nag-guide sa kanila sa vault area nang walang makakita sa lobby. Ngayon, eksaktong 1:0 nang marinig ni Maria ang footsteps sa marble hallway. Kilalang-kilala niya. Bumagsak ang puso niya. Si Jose. Kahindik-hindik na tragedy, Mr. Jose. Narinig ang compassionate voice ni Campos mula labas. Hindi ko maimagine ang pinagdadaanan ninyo. Pause ang boses ni Jose. Puno ng rehearsed sadness. Salamat, G. Campos. Gusto ko lang matapos agad ang affairs ng asawa ko. Sobrang sakit. Ngumiti si Maria sa ngipin. Ang dali lang sa kanya ng lease. Siyempre, sagot ni Campos. Dala ninyo po ang documents at key. Eto po, narinig ang paper rustle. Ito ang certificate at ito ang power na pinirmahan niya weeks before all this. Sabi niya stressed siya at gusto niyang ako ang mag-handle ng finances niya kung may mangyari sa kanya. Halos mabilaukan si Maria. Kailanman hindi siya nagsig ng ganoon. Mukhang okay lahat. Comment ng banker ng fake natural. Samahan ninyo ako, please. Lumapit ang footsteps. Dumaan sa harap ng cubicle na pinagtataguan ni Maria. Napansin niyang hinigpitan ni Miguel ang hawak. Huminto ang footsteps sa harap ng isang bots. Narinig ang K-turn. Ito ang bangkay, explain ni Campos. Gamitin ninyo na po ang inyo. Metal sa metal. Click. Bumukas ang bots door. Naiimagine ni Maria si Jose na hinigpitan ang hininga. Expecting gold bars o millionaire docs. Pasintabi, Mr. Jose. Dagdag ni Campos. Ayon sa records namin, nag-designate si GNG. Maria ng guardian para i-supervise ang opening ng box na ito. Formal procedure lang para protektahan ang hair. May guardian na naghihintay na sa private room. Kung okay lang po, guardian. Parang confused si Jose. Pero asawa niya ako. Ang hair ang anak namin at patay na. Guardian na appointed ng father ni GNG. Maria, clarify ni Campos. Formal lang po. Pumasok po kayo. Nasa loob na po. Mahinang katok sa cubicle door. Binuksan ng isa sa pulis mula loob. Lumitaw si Jose sa doorway. Kinurap ang mata para ma-adjust sa dimmer light. Mas matanda ang hitsura kaysa isang linggo lang. Baggy eyes, haggard sa stress. Akala niya abogado o distant relative ang makikita. Sa halip, asawa niya. Si Maria, nakaupo na may light blue scarf na bigay niya mismo sa birthday niya. Nakatitig sa kanya. Walang love sa mata niya. Cold hate lang na tumago sa kanya na parang kutsilyo. Sa tabi niya, si Miguel, ang anak na sinubukan niyang sunugin buhay sa kwarto niya. Bumagsak ang mukha ni Jose. Hindi surprise, pure horror, parang nakakita ng multo. Nawala ang kulay sa mukha niya hanggang maputi. Binuka ang bibig, pero walang salita. Natisod pa atras, itinaas ang kamay na parang tatabuyin ang vision. Katahimikan sa small room. Pinutol na maliit na boses ni Miguel. Hinahanap mo kami. Di ba, tatay? Tanong niya nang hindi inaalis ang tingin. Lumingon si Jose sa anak. Dahan-dahan itinaas ni Maria ang kamay. Hawak niya sa fingers, hindi ang botskey, kundi ang black notebook. O hinahanap mo to, bulong niya. Agad naintindihan ni Jose. Perfect trap ang nahulog niya. Sinubukan niyang tumalikod para tumakas sa maliit na room, sa bank, sa bansa, pero hindi siya makagalaw. Mahigpit na hinawakan ng dalawang plainclothes pulis ang braso niya. Lumitaw si Campos sa door frame. Wala ng compassion sa mukha, cold lang. Mr. Jose, simula ni Beatrice na lumabas mula sa shadows. Tapos na ang laro. Tumigil siya sa pagpupumilit. Nakabitin na lang sa agents, defeated. Huling tiningnan si Maria. Sa mata niya walang love, incredulity at total exhaustion lang. Hindi siya natalo ng pulis, ni Beatrice, ni lenders. Natalo siya ng asawang in-underestimate, at anak na sinubukan niyang isakripisyo. Malamig at bar ang interrogation room sa precinct. White walls, metal table, 3 upuan. Si Jose, naka-orange jumpsuit na, nakaupo sa kabilang side. Maputla pero may contained rage sa mata. Ang oras sa cell ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon para irekompose ang facade. Grieving with our role hindi na useful. Victim na ngayon ang ilalaro niya. Bumukas ang pinto. Pumasok si Beatrice, si Director Campos at si Inspector Mendoza na stone face. Sumabog si Jose. Trap to, sigaw niya habang itinuro si Beatrice.
Gusto talaga niyan ang mana ng biyenan ko. Nilason niya ang isip ni Maria. Unstable ang asawa ko. Ginawa nila lahat para i-frame ako. Wala akong kinalaman sa sunog na yon. Nasa ibang lungsod ako. May alibi ako. Hundreds of people saw me sa airport. Nakita nila akong bumagsak nang makita ang news. Hindi kumibo si Inspector Mendoza. Umupo sa harap niya at inilagay ang DIN folder sa table. Tapusin na natin ang drama, Mr. Jose, graving sabi. Simulan natin sa easy. Inilabas ang paper. Ito ang power of attorney na ipinakita mo kanina sa bank. Pinag-compare ng experts namin ang signature ni Maria sa authentic docs. Very good forgery, pero forgery pa rin. Huminga ng malalim si Jose. Ibinigay sa akin ni Maria. Stressed siya. Ngayon nagsisinungaling siya. Yon lang. Inilabas ng inspektor ang isa pang doc. Ito ang death certificate ni Maria. Binili mo sa criminal network support. Naesto na ang forger at nag-confess na ikaw ang nag-order. Sandaling natigasan ang mukha ni Jose, pero hindi sumuko. Desperate ako. Akala ko patay na sila. Hindi ako nakapag-isip ng maayos. Hindi yon proof ng sunog. Desperation din, patuloy ni Mendoza, nang makipag-meet ka kay Damian sa mall parking 2 days ago. Ikinuwento ng bata na binili mo sa kanya ang K na supposed ibinigay sa kanya ni Maria pagtakas. Natigil si Jose sa pagsasalita. Hindi niya inexpect na magsasalita ang bait. Ginagamit niya si Damian. Sagot niya sa wakas. Ibinigay niya ang K para makakuha ako ng pera. Siya ang mastermind nito lahat. Wala kayong solid. Word niya lang laban sa akin. May alibi pa rin ako. Tahimik pa rin si Beatrice. Ngayon siya ang nagsalita. Maganda ang alibis, Jose. Calm na sabi. Pero useless kung may alam kung anong ginawa mo bago pumunta sa airport. Tinitigan siya ni Jose ng galit. Tumahimik ka, matandang bruha. Binalewala niya. Inilabas mula sa bag at inilagay sa table. Ang black notebook. Hindi namin inexpect na meticulous ka pala. Comment niya. Names, dates, transfers. Ang dalawang lalaki na sumunog. Ang order na kunin ito pagkatapos ng sunog. Nandito lahat. Tinitigan ni Jose ang notebook. Nagkontort ang mukha niya. Pero sinubukan pa ring labanan. Hindi ko yan notebook. Hindi ko alam yan. Kayo ang naglagay diyan sa safe. Trap ninyo to. Umiling si Inspector Mendoza. Cherry on top lang ang diary na to, sabi niya. Hindi nga natin kailangan para i-convict ka. Hysterical na tumawa si Jose. Kasinungalingan. Wala kayong iba. Hindi kami. Malambot na sagot ni Beatrice. Pero ang anak mo meron. Natigilan si Jose. Si Miguel, anong kinalaman niya? Nagsignal si Mendoza. Pumasok ang isa pang agent na may laptop at small projector. Konektado at itinutok sa white wall. Ilang weeks ago, explain ng inspector, binili ng anak mo si Miguel ang toy, SCY camera toy. Gustong-gusto ng kids, yan. Nagsimulang manginig si Jose. Vaguely naalala niya nang ipinakita sa kanya ni Miguel ang small robot na may kamera. Distrustful si Miguel sa'yo. Patuloy ni Beatrice. Sabi niya madalas kang sumisigaw sa phone, kaya nilagay niya ang toy sa shelf ng office mo, diretso sa desk mo. Gusto lang niyang malaman kung bakit galit ka. Pinindot ni Mendoza ang play. Medyo blurry ang video, pero clear na si Jose nakaupo sa desk na kausap sa phone. May date at time sa corner, 2 days before the fire. Clear naman ang audio. Tuloy ang plano. Narinig ang amplified voice ni Jose sa room. Nasa airport ako kapag nangyari. Clean ang alibi ko. Pakinggan mo, sunugin ang buong living room. Ang kwarto ni Miguel, ang master. Gawing accident. Pero siguraduhin ninyo ang black notebook sa safe. Yon ang insurance ko. Kailangan ko yon. Tumigil ang paghinga ni Jose. In advance ni Inspector ang next clip. Si Jose kausap ang dalawang lalaki na nakatalikod sa kamera the night before. Bahala kayo kung paano, sabi sa video. Siguraduhin lang natulog sila. Gas, kahit ano. Ayaw ko ng laban. Kapag na-resolve na si Maria at Miguel, gagawin ko ang second transfer. Available ang mana in a few weeks. Panalo tayong lahat. Pinatay ang laptop at projector. Naging heavy ang silence sa room. Wasak na ang airport alibi. Pre-crime confession ang recordings na yon. Tiningnan ni Jose ang table. Bumagsak ang shoulders. Tumigil sa acting. Hindi umiyak, hindi sumigaw. Itinaas lang ang tingin kay Beatrice nang walang laman ang mata. Cornered ako, bulong niya. Threatened ng lenders na sasaktan si Miguel, pati si Maria. Ginawa ko para protektahan sila. Sinubukan niyang lastly bilang victim. Ginawa mo para iligtas ang balat mo.
Cold na putol ni Beatrice. Handa kang isakripisyo sila para bayaran ang debts mo. Sa wakas, nabasag siya. Isinandal ang noo sa table. Convulsing sa dry sobs ang katawan. Wala akong choice. Paulit-ulit. Sa adjacent room, sa likod ng one-way glass, tahimik na pinapanood ni Maria. Naka-embrace si Miguel sa dibdib niya at tinakpan ang tenga para hindi marinig ang confession. Pero siya, narinig bawat word. Nakita ang minahal niyang lalaki na nagiging pathetic kriminal na handang sunugin ang pamilya para sa pera. Wala ng love o pity, cold lang. Unti-unting napalitan ng immense relief, tapos na. Naputol na magpakailanman ang chains na nagbubuklod sa kanya sa lalaking yon. Mabilis at naging national news ang trial ni Jose. Ang kwento ng seemingly perfect businessman na sinubukang patayin ang pamilya niya. Ang supposedly naive wife na nakaligtas at ang quiet son na naging hero ang nakakuha ng atensyon ng media. Puno ang courtroom sa bawat hearing. Hindi kailanman dumalo si Maria at Miguel. Si Beatrice ang nagrepresent. Pinoprotektahan sila sa media circus. Overwhelming ang evidence. Ang Black Diary, fake docs, testimony ni Campos, ng forger, ni Damian at lalo na ang recordings mula sa SCY toy ni Miguel. Sinubukan ng lawyers ni Jose na illegal daw ang recordings. Manipulated daw si Jose. Under extreme pressure sa debts. Walang gumana. Dumating ang sentencing day. Mas paya at matanda si Jose. Narinig ang judge na tinawag ang acts niya na isa sa worst betrayals sa family at humanity. Guilty sa lahat ng charges, conspiracy to murder, attempted double homicide, premeditated arson, document forgery. Life sentence without parole. Nang ilabas siya sa courtroom sa huling pagkakataon, blinded sa camera flashes, wala nang bakas ng eleganteng lalaki noon. Prisoner lang na defeated at hindi doon natapos ang punishment niya. Sa loob ng kulungan, wala si Jose, walang pera para bumili ng protection, at ang news na nakawrite niya ang names ng lenders at hitmen sa diary niya ay nali. Binrick niya ang code ng underworld. Hindi pinatawad ng creditors na may prison connections. Ang buhay niya sa kulungan, tulad ng sinabi ni Beatrice, naging living hell. Constant fear, threats, assaults. Nawala ang freedom, family, prestige. Remorse at terror sa future na lang ang natira. Weeks pagkatapos ng sentence, bumalik si Maria at Beatrice sa Old City Bank. This time na may legitimate court order at ang true key na ingat ni Beatrice. Binuksan ang box sa pangalan ni Maria. Walang gold o jewel sa loob. Letter lang mula sa ama niya at small notebook. Puno ng love ang handwritten letter. Ipinaliwanag ni Don Alberto kung bakit niya itinago ang fortune. Gusto lang niyang makita mong hanapin ang sarili mong happiness, anak. Hindi happiness na binili ng pera. Tool lang ang pera. Sa maling kamay, sumisira. Ang notebook may list ng iba pang safety deposit boxes, dozen banks, fake names, box numbers. Treasure map, yon. Months bago na regularize legally lahat. Mas malaki pa sa inaakala ni Maria ang mana. Fortune na sapat para sa generations ng family niya. Pero mabigat ang pera na yon dahil halos naging cause ng death niya. Nagdesisyon si Maria. Ibinenta niya lahat na undername ni Jose o linked sa kanya. Idinonate sa orphanages at charities. Ayaw niyang hawakan kahit sentimo na contaminated niya. True inheritance lang mula sa ama niya ang gagamitin. Lumipas ang isang taon. Puno ng tawa ng mga bata ang simple pero cozy garden sa bagong bahay sa outskirts ng city. Hindi mansion, bright at warm home lang. Malayo sa past shadows. Nakaupo si Maria sa porch na may colorful scarf. Hinahalo ang jasmine tea cup. Zen ang aura niya. Halos nawala na ang tension lines sa mukha. Si Miguel, 8 na ngayon, tumatakbo sa grass habang hinahabol ang butterflies. Therapy pa rin, pero bihira na ang nightmares. Mas madalas magsalita, tumawa. Bata ulit siya. Hindi lang namuhay si Maria sa mana. Sa city center, bagong building na may sign, Fondasin Ligado Herrera. Sa guidance ni Beatrice, ginamit ni Maria ang pera ng ama niya para gumawa ng organization na may 2 goals. Full scholarships sa brilliant pero mahirap na kids, observant kids tulad ni Miguel, at free legal aid at safe shelters sa women at children na trapped sa abusive o manipulative relationships. Ginawa niyang tuol para iligtas ang iba ang mana na halos pumatay sa kanya. Yon ang true legacy niya. Tumakbo si Miguel sa porch na may hawak na flower, white daisy. Para sa'yo, nanay, sabi niya nang ngumiti. Tinanggap ni Maria ang flower. Napuno ng warmth ang puso niya. Salamat, mahal ko. Niyakap siya nito. Salamat kasi pinaniwalaan mo ako, nanay. Malakas niyang sinuklian ang yakap. Hinalikan ang bunbunan. Ang words na binulong sa airport, parking na puno ng luha at takot.
ngayon puno na ng peace. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, bulong niya. Ikaw ang hero ko. Ikaw ang nagligtas sa atin. Nanatili silang nakaupo sa porch, pinagmamasdan ang garden na naligo sa golden afternoon light. Nawala na ang shadow ni Jose. Napatay na ang apoy. Bagong umaga na lang, secure na future at indestructible love ng nanay at anak na dumaan sa apoy at lumabas na victorious. At ngayon, bago mo isara ang kwentong ito, isipin mo sandali ang sarili mo sa pwesto ni Maria. Kung ang anak mo bumulong sa iyo ng ganoon, paniwalaan mo agad o isipin mo lang imaginasyon ng bata. Maglalakas loob ka bang labagin ang logic at magduda sa taong kasama mo na tutulog gabi-gabi? Sabihin mo sa comments kung anong gagawin mo. Uwi ka ba ng normal? O gagawin mo rin ang ginawa ni Maria at magbabantay sa dilim? Interested talaga akong basahin kayo kasi minsan, isang simple decision tulad ng gabing yon sa parking ang makakapagbago ng lahat. At dahil nakarating ka na hanggang dulo ng kwentong ito, sabihin mo rin kung saang lungsod o bansa ka nakikinig. Gustong-gusto kong malaman kung hanggang saan umabot ang mga kwentong ito at sino ang nasa kabilang screen. Kung nakapagbigay sa iyo ng tension ang kwentong ito, kung may time na mabilis ang tibok ng puso mo, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, mag-like at i-share ang video. Malaking tulong yon sa akin para magpatuloy sa paggawa ng mas intense, mas dark at may unexpected twists na kwento. I-activate din ang bell para ma-notify ka ng YouTube tuwing may bagong kwento. Kasi promise, ang susunod ay maaring mas disturbing pa sa narinig mo lang. Yee!